5 taon na mula nang maitala ang mga unang kaso ng SARS-CoV-2 na kalaunay naging COVID pandemic. Ngayon, may mga nagkakasakit ulit sa China pero sabi mismo ng Department of Health, hindi yan bagong epidemya, taliwas sa mga post online. Ang paliwanag dyan sa report ni Rafi Tima. Ilan lang ito sa mga kumakalat na post online tungkol sa bagong epidemya umano sa China. Fake news sa mga yan ayon mismo sa Department of Health. Officially, nagparating rin tayo ng communication sa World Health Organization. Obligado ang mga bansa na magsabi sa kapwa bansa kung meron silang iniinda, kung may sakit sila so to speak. Wala rin, zero. Kung meron talagang totoo na balita na sakit na kakaiba, kami yung una pong magsasabi. Itinanggi rin ng Chinese Embassy sa Maynila ang deklarasyon ng state of emergency sa kanilang bansa. Sa ulat ng Reuters, acute respiratory diseases ang naitalang tumaas sa China nitong December 16 to 22. Hindi na ito mga bagong sakit ayon sa DOH. 2001 pa yung virus na yan. At tulad ng maraming mga respiratory viruses, wala siyang bakuna, totoo yun. Wala rin siyang gamot, totoo rin yun. Pero mild siya. In other words, kayang-kaya siyang labanan ng isang tao na malakas ang resistensya. At dahil winter o taglamig ngayon sa China at iba pang bansa sa Northern Hemisphere, pag ganito kasi talaga tumataas ang bilang ng mga respiratory illnesses, influenza-like illness, natural yan every year. Ganyan din ang kwento ng isang Pinoy na nakatira sa China. Actually, lumalabas po kami ng normal, wala pong mga nakamas. Kahit saan po kayo magpunta na wala pong panic na nangyayari. Tingin ng DOH, posibleng may post-traumatic stress disorder sa COVID-19 ang ilan. Kaya ganun na lang ang pagkabahala nang mabasa ang viral na post. Magkaroon lang tayo ng parang konting paalala or anyo na parang ito na naman ba? Mangyayari na naman ba? Yung anxiety natin tumataas. Check nyo po muna kung saan ba nanggaling. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.